Tokat Stories. Mga istorya ng tinig, orasyon, kababalaghan at takot. Isang mapagpalang araw sa inyong team na bumubuo ng Tokat YouTube channel. Tawagin niyo na lang akong Debbie. Hindi ko totoong pangalan yan. Ang totoo, phone name ko lang yan o yan ay yung ginagamit kong pangalan as a customer service agent. Sa mga call center agent dyan, alam nila yan. Binibigyan kami ng chance na mamili ng gagamiting pangalan. Dapat, tunog foreigner daw kaya iyan ang pinili ko. Debbie, dahil sa isang sikat na singer noong 80s. Anyway, itong ibabahagi kong kwento ay personal na karanasan ko at isa sa masasabi kong nakatatakot na karanasan bilang isang call center agent na hindi ko malilimutan. Hindi ko napapangalanan yung call center basta katunog siya ng isang kilalang internet service provider dito sa Pilipinas. Ang kwento ko ay nangyari sa isang cubicle ng CR ng babae sa kalagitnaan ng shift ko. Hoy, Debbie. Di ba 2 AM din yung 1 hour break mo? Oo, pero hindi ko sure kung makakapagtag ako on time kasi grandma call na naman ang na-receive ko. Ang daming kwento. 7 minutes na lang yan, oh. Gawan mo na yan ng paraan para makapagtag ka ng on time. Alam mo yun, para sabay tayo mag 1 hour break. Ay, naku, basta bahala na. O sige na, nakamute lang ako kasi ang daming kuda nitong customer ko. Balikan ko na lang ito ha para magawan ko ng paraan para matapos na yung call, okay? Oh, sige. I really understand your concern, Mrs. Smith. But don't worry, I've scheduled a site visit to take care of your internet connection problem. That is precisely on Friday, September 2 at 11 a.m. On the said date, you should expect one of our technicians to knock on your door. Please make sure that someone is accessible to assist our technician when he is at your house in the event that you are unable to remain there on that date. Okay? Is there anything else I can help you with today? Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. Allow me to check this for you. Would you mind if I put this call on hold for 1 to 2 minutes while I check the account number you provided? Okay, thank you. O ano, kumusta? Mars! Hindi pa tapos ang call ko. May pinapacheck pa na ibang account number. Ano yun? Check mo na yan kaagad para matapos na yung call mo. I'm so stressed. Tapos, kahit anong makitang info, sabihin mo na. Hindi ka allow na magsabi ng details, which is totoo naman. Dapat yung account holder lang. Ang pwede mo lang sabihin ay yung status ng account kung active pa rin o hindi na. Sige, mabilis lang to, Mars. Pero sana hindi ma-audit itong call na to. Naku, sure ako na hindi na yan. Hindi pag-aaksaya ng mga QA na i-audit yung isang long call na yan. Bahala na. O sige na, balikan ko na muna yung customer ha. I appreciate your patience, Mrs. Smith. According to my research here, the account number you gave me is still active. Regretfully though, we are not allowed to disclose any details on any account if you are not the account holder. I hope you understand this one. Okay? Okay? Will there be anything else I can help you today? Okay. Thank you for calling and have a great day ahead. Oh, ano na? Tapos na! Tara na. Tara na sa pantry at gutom na ako. Ang haba ng call ko, ha? Kaloka?
Ganun lang ang routine ko araw-araw. Graveyard shift kami ng kaibigan kong si Alicia. Hindi rin niya tunay na pangalan. Papasok ng alas 10 ng gabi, uuwi ng alas 7 ng umaga. Sa halos 7 buwan ko sa kumpanyang yun, wala naman akong naranasan na kababalaghan. Siguro meron mang nalalaman ng management pero minabuti nilang huwag nang ipagkalat pa. May mga chismis man akong naririnig pero hindi naman yun tungkol sa mga bulto. Tungkol yun sa mga may asawa na pero may jowa pa sa loob ng kumpanya. Ang sabi pa nga ng iba, sa lahat daw ng call center na pinasukan nila, ito lang ang walang nababalitang kababalaghan. Kababalaghan sa mga sleeping area, meron. Pero ibang kababalaghan naman yun. Kaya nagulat na lang kami isang madaling araw nang may kumalat na chismis tungkol sa isang newbie na nakaranas ng isang kababalaghan. Hoy, Debbie. Oh, Umabot na ba sa'yo yung chismis dun sa kabilang bay? alin doon? Alam mo namang ang daming chismis doon. Nagsama-sama kasi ang mga Marites at Tina nag-station sa bay na yon, di ba? Yung TL pa nga eh. Siya yung pasimuno. Kasi, yung isang bagong agent daw, nagsisisigaw daw sa takot habang tumatakbo palabas ng CR ng mga babae. Ha? Alam mo yun, yung CR lang dyan sa paglabas ng floor na, ito yun. Okay. Yung parang pinaka-common na CR kasi nasa labas lang ng floor natin. Hala. Ano daw ba yung nangyari? Ate, may nagpakita daw na multo. OMG! Multo? Talaga ba? Isa ilang buwan natin dito tapos palagi pang doon ako nagsi-CR. Pero wala namang nagpapakita sa akin doon. To think na graveyard shift tayo simula nung magtrabaho tayo dito 7 months ago. Ay, basta. Yun ang pagkakadinig ko eh. Sa tingin naman daw nila, hindi naman daw prank yun. Kasi hindi daw makausap yung agent sa sobrang takot eh. Tapos, alam mo yun, nanginginig pa. Baka naman namalikmata lang. Hindi nga daw eh. Kasi kitang-kita daw sa mukha nung newbie yung takot. Baka naman nakaidlip lang tapos na naginip ng nakakatakot tapos alam mo na, akala niya totoo yung nakita niya. Syempre bago pa lang sa ganitong oras nag-a-adjust pa ang katawan. Baka naman antok lang yun, di ba? O tapos, sige, ano daw ba yung eksaktong nangyari? Abay, ewan ko dun eh. Basta nakita na lang daw na tumatakbo palabas habang tumitili. Galing daw yun sa loob ng CR. Nasaan na yung agent? Ayun, pinauwi na ng humupa yung takot. Pero hindi na daw pinipilit na magkwento, baka daw bumalik na naman yung takot sa nangyari. What? Alam mo, sa tingin ko, hindi na yun papasok. Mag-AWOL na yun. Ako, kawawa naman yung isang TL, no? Complain na naman yun tungkol sa attrition niya. Ay, nangulo-loka ka talaga. Natatawa ka pa sa nangyayari? Ay, mas loka-loka ka. Hindi naman yung nangyari sa newbie ang tinatawanan ko, ha? Yung TL nung newbie. Oy, di ba nga, madami ng chismis doon. Pero dahil malakas sa management si Ateng, hindi pa rin natsugi. Uy, kaloka. May asawa na, pero may mga nilalandi pa dito sa floor. Ay, suga pa sa lalaki, Mars! OMG ka, Debbie. Shh! You thinking it? Oh, I know, but you said it. Ay, nako, tama na ang chismisan. Ma-overbreak tayo. Hindi talaga ako naniniwala sa mga multo. Para sa akin, kathang isip lang sila. Gawa-gawa ng mga matatanda noong unang panahon na nagpasalin-salin lang para panakot sa mga batang ayaw paawat sa paglalaro kahit gabing-gabi na o sa mga batang ayaw matulog sa tanghali.
Kaya kahit marami na akong naririnig na nakatatakot na kwento tungkol sa mga multo, hinahanapan ko talaga to ng eksplanasyon. Tulad na nangyari sa agent na naging topic namin ni Alicia. Pero nagbago ang lahat ng yun nang ako na mismo ang makaranas at nakasaksi ng isang kababalaghan. Long call ka? Sira ang AHT mo dyan, Mars. Anong magagawa ko? Ako ang maswerteng nakatanggap ng ganitong call ngayon. Kung hindi grandma call, customer na madaming problema sa buhay. Ay nako, magwa 1 hour break na ulit tayo in just 15 minutes. Okay, sige, hintayin mo na ako Mabilis na to. Dada moves na lang ako, okay? Oh, sige na. Bio break muna ako ha. Mhm. Tapos CR, tapos pagbalik ko, tapos ka na dyan dapat, Mm-mm. okay? Oh, sige, sige. Sige. Ayun, sakto walang tao. Hey, ano ba naman tong CR na to? Hindi yata nililinis ng maintenance tong cubicle na to Kaya pinamabahayan ng mga lamok. Ay! Ay, naku! Diyos ko! Teka! Ano tong nakakapak sa noo ko? Parang... Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Debbie! Ano ba nangyayari? May multo! Ano? May multo nakabitin sa CR, Alicia! Kitang-kita ko! Nakabigti siya tapos nakatingin din siya sa akin nung makita ko. Totoong may multo dito, Alicia! Totoo siya! Umilang ka nga. Umilang ka muna. Tara doon tayo sa clinic. Baka matulungan ka nila doon. Totoong multo, Alicia! Kitang-kita ko ang itsura ng multo. Totoong multo! Hindi ko talaga akalain na sa ganung pagkakataon ko pa mapapatunayan na totoo ang multo. Tama. Totoo sila. Nakita mismo ng dalawang mata ko ang multo na nagpapakita sa CR ng mga babae. Yung akala ko mga lamok na paikot-ikot sa noo ko ay hinlalaki pala sa paa ng nakabigting babae sa itaas ng inuupuan kong bowl. Nakapagtatanga pa na nahawakan ko pa ang hindalaki sa paa nito kahit alam kong multo na siya. Kaya nang tumingala ako, nakita ko pa ito na nakatitig sa akin. Kitang-kita ko ang mga mata niya na walang buhay habang nakalaylay ang kanyang dila. Nung nasa klinik na kami ni Alicia, doon namin nalaman sa isang nurse na matagal na sa kumpanya na yun na sa mismong cubicle na binanggit ko, may isang agent daw na nagbigti dati. Dagdag pa ng nurse, naaalala daw niya yung agent. Palagi raw itong nasa klinik dahil laging masama ang pakiramdam. Kaya sinuggest na magpatingin na mismo sa ospital. Dahil nga palagi niya itong nakakausap, naging komportable itong sabihin sa kanya ang lahat. Pati ang naging resulta ng lab test nito. Hindi na sinabi sa amin kung anong klaseng sakit ang meron ang nasabing agent. Pero hiyang-hiya raw itong sabihin sa kanyang pamilya. Kaya ang nangyari, sinarili na lang niya. Hanggang hindi na nga niya nakaya ang depresyon, sanhi ng sakit niya, at kinitil na lang nito ang sariling buhay.
Doon nga nito tinapos ang buhay sa cubicle na yun gamit ang sinturon na itinali niya sa tapat ng bawl. Hindi naman daw ito palagi nagpaparamdam, nagkataon lang daw talaga na nung araw na yun ay anibersaryo ng kanyang kamatayan. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako at nagtatrabaho sa call center kung saan naranasan ko ang nakakatakot na pangyayari na hindi ko malilimutan. Almost 5 years na ako dito sa kumpanya. Ang ginagawa ko na lang para maiwasan ko yun, naglalaan talaga ako ng araw para mag-leave. Nagpapaalam ako ng advance sa TL ko na magbi-vacation leave ako sa mismong araw ng anibersaryo ng kamatayan ng multong yun. Ayaw ko na kasing maranasan na nakakatakot na pangyayaring yun dahil baka hindi ko nakayanin pa. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat. Alam mo, sa totoo lang, nung napakinggan ko ang una ninyong kwento, para akong bumalik sa pagkabata. Katulad ng mga panahon na walang ibang libangan, kundi ang radyo. More power sa channel ninyo. Muli, maraming salamat. Debbie. Tokat Stories, mga istorya ng tinig, orasyon, kababalaghan at takot. Mag-subscribe at hit the notification bell para updated ka sa takutan.